mga kaibigan dyan na nakikinig, sa mga gustong magpayo sa ating kaibigan ngayon na naguguluhan sa kanyang problema, ang amin pong tanggapan sa Pinoy FM Radio Tokyo ay bukas para po sa inyong lahat, para po maibahagi ang ating advice para sa kaibigan natin na si Lorna ng Kawasaki City. So, dun po sa narinig nating sulat, Ate Louie. Ikaw ano ba? Sa iyo umiyak ka na yata eh. Hindi naman po, kaso nga lang medyo sipon ba yan? medyo ewan ko kung ano itong nararamdaman ko. Mixed emotion ba? Diba? Nakakalungkot kasing isipin, diba? Para sa iyo po, ano po ang advice mo para sa ating kaibigan na nakikinig ngayon? Ang aking advice sa kanya ay of course ang sabi niya sa sulat is talagang, 'di ba, bedridden na, maaring hindi na siya makilala, 'di ba, no? So yes. So binigyan, since it seems sa tingin ko diyan is binibigyan pa rin ng karapatan ng ang pamilya niya dahil siya ang tinawag na nasa ospital, right? Yes. So ibig sabihin wala pa rin right ang yung kinakasama ngayon, lalo na kung wala siyang anak pa silang, at saka kung hindi kasi niya nabanggit kung siya ba ay totally hiwalay niya sa papel na or sa o hindi naman niya binanggit kung yung talagang parang hiwalay na talaga sila ng legally or not, di ba? Kasi parang separate sila, but then parang naintindihan ko lang sa sulat niya, hindi pa sila separate legally, di ba? So parang gano'n, talagang lahat ng karapatan is nasa kanila pa rin. Nasa kanya pa rin ang karapatan. Yes. Pero alam mo naman ang utak ko, ibang utak ko. Okay lang po. Okay. Hindi sa akin lang just naman. Just pick the best, di ba? So yung para sa iyo lang kung ano yung Siguro sa akin, natural, lalo siyang naguluhan ngayon dahil sa nangyari sa asawa niya, at then nakikita niya rin namimit niya yung babae sa ospital pag nakikita sila, no? So siguro para sa akin, kung ano na lang yung talagang nararapat niyang gawin habang andyan pa yung kanyang asawa, gawin niya at hindi siya hesitate na gawin yon, at wala akong pakialam kung nandiyan ang kanyang kinakasamang babae, di ba, no? Para ibigay mo na yung huling pwede mong magawa sa kanya bilang asawa mo, dahil lalo pa na binigyan sila ng karapatan, sila ang tinawag ng ospital para sa nila, di ba? Di ba? Pero at the other hand din, so mag-move on din siya kasi napakatagal na panahon, 20 years siyang nahirapan ng dahil sa kanyang asawa. So siguro buksan mo na din yung puso mo na parang na mag-move on. Ayan. Yan kasi 20 years mo tiniis no, yung ganung paghihirap mo. Yeah. And then ngayon isa naman din ay hindi mo rin alam kung tatagal na rin ang kanyang buhay, di ba? At hindi rin papayag itong kasama niya na ibigay sa'yo. Kaya siguro the best thing natin gawin na lang natin dyan is yung ibigay mo na lang yung nararapat na na panahon para sa asawa mo, dumalaw-dalaw ganyan, but then at the same time matuto na nating tanggapin kung ano man yung nangyayari sa buhay natin. Kasi nga meron ditong nakalagay dito, no? Sabi nila dito is, in order for you to grow, sabi niya ganoon, it is who you must change and not the people, places, and things around you. Hindi sila makakatulong sa iyo, ikaw din ang makakatulong sa sarili mo. So you try to move on. Yan po ang aking may papayo sa kanya. Okay, maraming salamat sa payo mo, Ate Louie. Alam ko pong nakikinig ngayon si Ate Lorna ng Kawasaki. Bigyan daan po natin yung isa nating kasama na nasa Skype po ngayon. Isang magandang gabi po, Ate Apple. Hello, Ate Apple. Ate Apple.
Mukhang ano to, tingnan mo. ah. Naka-online po siya pero mukhang hindi po niya tayo naririnig. Ate Apple. Hello Ate Apple, isang magandang gabi po sa iyo dyan. Magandang gabi sa inyo, Ate Luisa, Ate Tina. Mukhang naglingit-ngit nga na dyan at gusto mo na sumagot. Sabi mo mukhang iiyak na tatawa no? Oo, Ate, nakakarinig. siguro dun sa napakinggan mong liham ni Ate Lorna sa atin, yes po, maraming salamat at binigyan mo kami ng kahit konting oras mo dyan. Alam kong very busy ka. Pero bago po tayo magbigay ng advice kay Lorna, excuse me po, bati ka po muna sa ating mga listeners at sa mga kaibigan natin. Magandang gabi po sa mga viewers, listeners dyan ng Pinoy FM Radio. Ayan, ako, lahat ng mga Facebook friends natin dyan, magandang gabi. Hindi ko na-mention yung mga name, basta yung mga likers natin dyan, bashers natin dyan, sa mga co-DJs, ayan. Nakakaiyak na, na hindi ko man masabing nakakatawa pero wala tayong magagawa di ba? Nangyari na yan, kumbaga, una, parang martirang lumalabas sa kanya no? Apo. Hello? Hello. Yes po, nakikinig po kami ate. Oo. Dire-diretso. Parang, kasi parang nakaka-relate din ako dyan, nangyari din sa akin yung ganyan. Kaya lang sa akin, nakamove on ako. Ngayon, kay Ate Lorna, ayan, yun, lakasan mo na lang ang loob mo, total, andyan na yan, tanggapin na lang, at maging strong, kasi, syempre, 3 anak niya, di ba? Mas kailangan siya ng anak niya, pero kulang pa rin yung information na sinabi niya kung siya ba ay legal ba siyang kasal at legal na ba siyang nahiwalay. Kasi kung hindi siya legal na hiwalay pa at kasal sila, lahat ng tawag dito, karapatan sa kanya pa rin. Oo, totoo yan. Ayun, kung ano yung may iwan nung or kung ano yung pwedeng pamana pa sa mga anak mo, hindi na sa'yo. Kasi importante dito yung mga bata yung mga anak. Tayo naman na mga, tanggapin na lang natin and move on. Enjoy life. Enjoy na lang. Ayun. Ate Lorna, sana, ayan, kahit man lang sa konting share ko, medyo makatulong. Ayan. Ayan, Ate Tina, Ate Luisa. Magandang advice. Ayan. Thank you so much Ate Apple sa advice na binigay mo sa ating Maraming salamat din po at binigyan niyo ako ng chance makapagbigay ng aking advice or opinion. Ayun. Basta pray lang. Yan, totoo yan. Sigat na bahala dyan sa'yo. Diba? Sabi nga, destiny Kung yan talaga yung kapalaran mo, maluwag mong tanggapin, mag-move on, maging masaya sa lahat. Kasi kung nananatili kang nagmukmok, malungkot, iiyak, mag-isip yung mga negative, baka magkasakit ka pa, maubusan ka ng lakas para dun sa 3 mong anak. Ayan, napakaganda. Napakaganda pong advice, Ate Apple. Yes, maraming salamat ulit at alam kong busy ka pero binigyan mo na. Medyo may tinatapos akong deadline, nagpapakomisyon sa akin at saka ayun, baka po magkaroon tayo ng exhibit sa mga nakikinig dito sa Manila, sa Pilipinas. Magkakaroon po kami ng exhibit sa SM Mega Mall, sa Art Center. Kung kayo po ay nandiyan sa lugar na yan ng 14, 15, 16, malugod ko po kayong inaanyayahan na dalawin bisitahin po ang aming booth sa Art Center sa Mega Mall. Ayun, marami po salamat. Thank you so much, Ate Apple, and have a good night and good luck. Yes, good night. God bless to all. Yes, Bye-bye. Ayan.
napakinggan po natin ang advice ng ating of course, nakikinig at isa natin kasama dito sa radio natin, no? Pinoy FM Radio po. Thank you so much po. And I think we have another one. Hindi natin kasi pwedeng pagsabay-sabayin para maano natin sila. Oo, sino ng isa? Ayan. Try po natin kontakin siya. Hopefully ay makuha natin siya.